At para sa ating mga balita, mga senyales na puputok na ang ikatlong digmaang pandaigdig, nagpapahiwatig na, at mataas na general ng Russian Army, huli ng mga sundalong Ukrainians. Russia, natatalo na ba sa labanan? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Lahat tayo ay nakakarinig ng mga digmaan sa ulo ng mga balita, mga missile attack, airstrikes at ceasefires. Pero alam mo ba na ang tunay na paghahanda para sa susunod na digmaan ay tahimik na nangyayari sa malayong lugar, malayo sa mga aktwal na digmaan. Ipinapakita ito sa pagtatayo o pagpapatibay ng malalaking base militar ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Mula sa baybayin ng Red Sea sa Africa hanggang sa gitna ng karagatang Pasipiko, may mga base militar sa mga lugar na malamang ay hindi mo pa nadidinig, pero posibleng maging susi sa susunod na pandaigdigang digmaan. Isang halimbawa nito ay ang Russia, na napaulat na nagtatayo ng isang strategic naval hub sa Port Sudan. Noong Pebrero, kinumpirma ng Foreign Minister ng Sudan na magtatayo ang Russia ng base militar sa silangang bahagi ng kanilang bansa. Kapag nabuo na ito, magkakaroon ang Russia ng access sa Red Sea, isang mahalagang ruta ng global commerce. Kapag natapos ang base militar, makakasabay na ng Russia, ang US at China sa rehiyong ito. Tandaan, ang Red Sea ay isa sa pinaka-importanting waterway sa mundo. Kinokonekta nito ang Suez Canal sa Indian Ocean at humigit kumulang 12% ng global commerce ay dumadaan dito. Sa pagkakaroon ng base roon, mapapalakas ng Russia ang presensyang militar nito sa Africa at masisiguro ang kontrol ng mahalagang rutang pangkalakalan. Dagdag pa rito, naging alanganin ang presensya ng Russian Navy sa Mediterranean matapos bumagsak ang pamahalaan ni dating Syrian dictator Bashar al-Assad noong December 2024. Dahil dito, sinimulan ng Russia ang pag-pull out ng kanilang mga kagamitan sa Syria at nabuo ang mga agam-agam tungkol sa kinabukasan ng kanilang presensya sa rehiyong iyon. Natural lamang na ituring ng Russia na mahalaga ang Port of Sudan sa kanilang mga layunin. Sa kabilang banda naman ay ang bansang China. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang itinatayo sa kabisera ng Beijing ang isang napakalaking punong himpilan o headquarter ng military ng China. Inaasahang magiging 10 ulit na mas malaki ito kaysa sa Pentagon ng Estados Unidos. Dahil sa laki ng pasilidad at sa higpit ng seguridad sa paligid ng proyekto, itinuturing ito ng mga eksperto bilang posibleng bagong sentro ng operasyon ng People's Liberation Army ng China, isang complex na maaaring mag-manage sa mabilisang deployment ng mga puwersa, cyber warfare at nuclear war preparations. Ikinababahala na ngayon ng mga Western intelligence ang pagtatayo ng nasabing pasilidad sa China. Pinaniniwalaan nilang ito ay bahagi ng paghahanda ng Beijing para sa isang malawakang digmaan o maging ng posibleng paggamit ng sandatang nuklear. Inaasahan na magkakaroon ang pasilidad na ito ng matitibay at secure na underground bunkers bilang proteksyon para sa mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party. Sinasabing sinimulan ang construction nito noong kalagitnaan ng 2024 at binansagan na ito ng ilang intelligence analyst bilang Beijing Military City. Susunod dito ay ang Guam. Ang Guam ay hindi lamang isang tropical na isla, ito rin ang pangunahing defense line ng Amerika sa Indo-Pacific region. Marahil ay pamilyar ka na sa Anderson Air Force Base na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Guam. Ang base ng US Air Force na ito ay nagsisilbing strategic platform para sa pagpapalakas ng puwersa sa rehiyon at sumusuporta sa deployment ng air at space forces ng Amerika. Orihinal na itinayo ang Guam bilang base ng B-29 bombers noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pasilidad ay patuloy na ginagamit mula pa noong 1945. Sa pinakahuling ulat, ipinapakita na bilyong-bilyong dolyar ang inilaan ng Estados Unidos para sa pagpapalawak ng airbase na ito.
Itinatayo umano ang mga bagong pasilidad para maipwesto ang mga advanced strategic bombers gaya ng B-21 Raider. Ang base na ito ay maaaring gamitin sa mga operasyon kapag lumala ang tensyon laban sa China at North Korea. Sa posibleng pagsiklab ng digmaan laban sa China, ang Guam ang maaaring magsilbing pangunahing launching point ng mga puwersang Amerikano. Bukod pa rito, ginagampanan ng Guam ang isang mahalagang papel sa pagpigil sa impluensya ng China sa South China Sea. Layunin ng Estados Unidos na palakasin ang presensya nila sa Pasipiko at mas mapabilis ang tugon ng kanilang air forces sa mga banta sa rehiyon. Sunod naman ay ang bansang Australia. Naghahanda rin ang Australia na tumanggap ng mga nuclear-powered submarines sa ilalim ng AUKUS Pact kasama ng Estados Unidos at ng United Kingdom. Pero hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Layunin din itong baguhin ang bilis ng pagresponde ng mga Western countries sa mga banta sa Asia. Ayon sa mga ulat, plano ng pamahalaan ng Australia na maglaan ng $127 million sa susunod na 3 taon para sa pagpapahusay ng kanilang pasilidad sa Henderson Shipyard malapit sa Perth. Ang lugar na ito ang magiging pangunahing sentro ng maintenance para sa kanilang mga nuclear-powered submarines. Mahalagang tandaan na ang Australia ay miyembro ng AUKUS, isang alyansang militar na layuning balansehin ang impluensya ng China sa rehiyon. Sa tulong ng pakikipagtulungan sa US at UK, nais ng Australia na palakasin ang kanilang depensa at pagiging handa sa mga posibleng banta sa Indo-Pacific region. At panghuli ay ang India. Bagaman hindi gaanong napapansin, ang Andaman at Nicobar Command ng India ay unti-unting nagiging isang mahalagang aspeto sa seguridad ng Indo-Pacific. Malakas na ang presensyang militar ng India sa Andaman at Nicobar Islands, kabilang na ang Tri-Service Command nito, ang Andaman at Nicobar Command at mga naval base gaya ng INS Bipwak Rashak at INS Baaz na may kritikal na papel sa maritime strategy ng India. Matatagpuan ang mga islang ito sa Strait of Malacca, isa sa pinakaabala at strategic waterway sa buong mundo. Aktibong pinapalakas ng New Delhi ang mga infrastrukturang militar tulad ng mga naval air station at daungan sa mga islang ito bilang bahagi yan ng layunin nila na masubaybayan ang mga kahinahinalang kilos ng China. Sa huli, ang mga base militar na ito ay hindi lamang mga karaniwang outpost. Sila ay mga pahiwatig ng isang malinaw na intensyon. Ipinapakita ng mga ito kung saan makikita ang mga linya ng alitan at hanggang saan handang umabot ang mga bansa para ipamalas ang kanilang kapangyarihan. Totoo, maaaring wala pa tayo sa isang pandaigdigang digmaan sa kasalukuyan, pero huwag tayong magpaninlang dahil ang mundo ay aktibong naghahanda para sa isang digmaan at ang rehiyon ng Indo-Pacific ang pwedeng maging susunod na entablado ng digmaang pandaigdig. Sa ibang balita, mataas na opisyal ng Russian Army huli ng mga sundalong Ukrainians. Russia, natatalo na daw sa labanan. Muli na namang nakaranas ng matinding dagok ang hukbong Ruso sa harap ng matinding paglaban ng Ukraine. Hindi naging ayon sa plano ang mga isinasagawang pag-atake at ayon sa ulat, malalaking pagkalugi ang nararanasan ngayon ng Russia. Dagdag pa rito, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Putin sa digmaan ang nadakip ng mga tropang Ukrainians. At habang lalong humihirap ang sitwasyon ng mga Ruso, direktang naaapektuhan din ng mga pagkabigong ito ang politika sa loob mismo ng Kremlin. Sa mga nakaraang araw, tila napalitan na ng matinding pag-aalala ang dati masayang ekspresyon sa mukha ni Putin. Tanong ng taong bayan ngayon, paano nangyari ang hindi inaasahang hakbang na ito ng Ukraine? Paano nabigo ang mga plano ng hukbong Ruso? At higit sa lahat, paano maaapektuhan ng mga pangyaring ito ang kabuuang takbo ng digmaan? Pumasok na sa panibagong yugto ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa kabila ng mas pinatinding pag-atake ng hukbong Ruso nitong Marso, patuloy pa rin silang nagkakaroon ng malalaking pagkalugi sa silangang bahagi ng labanan.
Habang isinasagawa ang mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan sa Saudi Arabia kasama ng mga opisyal sa Estados Unidos, lalo namang pinaiigting ng Kremlin ang agresibong kilos nito na tila patungo sa isang matagalang digmaan. Gayunman, hindi umaayon sa kagustuhan ng Russia ang mga kaganapan sa aktwal na labanan. Patuloy na nakakabawi ang mga tropang Ukrainians at nakapaghahatid pa ng matitinding pinsala sa panig ng Russia. Isa sa pinakabagong tagumpay ay ang matagumpay na operasyon ng Ukraine sa rehiyon ng Donetsk. Sa matinding sagupaan malapit sa Toretsk, nahuli ng 12 Azov Special Forces Brigade ang isang commander ng Russian Army at 19 na sundalo nito. Ayon sa mga open source intelligence group, tumaas ng 17% ang mga pag-atake ng Russia noong buwan ng Marso kumpara noong Pebrero. Umabot na sa mahigit 200 ang bilang ng mga pag-atake kada araw, pinakamataas mula nang magsimula ang taong 2025. Pero sa halip na magbigay ito ng bentahe sa Russia, lalo lang nitong pinanalala ang kanilang sitwasyon. Matitinding bakbakan ang kasalukuyang nagaganap sa mga lugar ng Kupiansk, Limansk at Pokrovsk at maging sa Kursk Front. Hindi lang matagumpay na naipagtatanggol ng Ukrainian Army ang kanilang mga posisyon, kundi nakapagsasagawa rin sila ng epektibong mga kontraopensiba. Ayon sa 12 Azov Special Forces Brigade, maswerte na kung makaligtas ang mga nahuling sundalong Ruso. Pero sa kabilang banda, marami pa ring bangkay ng mga sundalong Russian ang naiiwang nakabulagta sa lugar ng labanan. Ayon sa Telegram channel ng Azov Brigade, nagkalat daw ang mga bangkay ng mga sundalong Ruso sa mga taniman at lupang sakahan matapos mabigo ang kanilang pag-atake. Agad ding nakilala ang opisyal na nahuli ng Ukrainian forces. Ang commander na nagpakilalang si General Alexei Vladimirovich Aniki ay isinilang noong ika-4 ng Marso 1998 at nagmula sa Irkutsk sa Siberia. Sa isang video na kuha ng mga sundalong Ukrainians, maririnig si Aniki na nagsasabing, "Kami, mga sundalo ng Russian Federation, ay bihag ngayon ng Ukrainian Army at hinihiling naming mapalitan kapalit ng mga mandirigma ng Azov Brigade mula sa Ukrainian National Guard." Matapos umano ang operasyong ito, muling nabigo ang isang malaking opensiba ng Russia sa rehiyon ng Donetsk. Sa kabila ng matinding artillery shelling at air support, hindi nagawa ng hukbong Ruso na makaabante at muling nagdusa ng matinding pagkatalo doon. Dahil sa epektibong kontraopensiba ng Ukraine, napilitang umatras ang mga tropang Ruso sa lugar. Samantala, habang patuloy na nabibigo ang Russia na baguhin ang takbo ng digmaan, lumalalim naman ang mga problema sa loob mismo ng Kremlin. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasabing sundalo ay nagdudulot ngayon ng matinding pag-aalala sa Moscow at iniulat na unti-unti na ring bumabagsak ang moralidad ng mga sundalo sa Russia. Partikular ding nabigyang diin ang kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga unit at ng mga logistics na mas lalo pang nagpalala sa mga pagkabigo ng Russia sa digmaan. Dagdag pa rito, ang tulong militar mula sa Estados Unidos at mga bansang Europeo para sa Ukraine ay lalong nagpapahirap sa kampanya ng Russia. Ang mga long-range na armas at makabagong bala mula sa mga Western countries ay patuloy na nagpapalakas sa depensa ng Ukraine, habang pinahihina naman ang kakayahan ng Russia na makaabante sa digmaan. Lalong nagiging malinaw na hindi epektibo ang kasalukuyang estratehiya ng Kremlin sa kanilang opensiba. Ipinapakita ng mga pinakahuling kaganapan na unti-unting lumalamang na ang Ukraine sa digmaang ito. Bagaman pinatindi ng Russia ang kanilang pag-atake noong Marso, hindi pa rin ito nakuha ang inaasam-asam na tagumpay. Sa halip, patuloy lamang silang nalulugi at nababawasan ng puwersa. Ang tagumpay ng Ukraine sa Donetsk at ang pagdakip sa isang mataas na opisyal ng Russia ay malinaw na nagpapakita ng mahirap na kalagayan ngayon ng hukbo ni Putin. Sa kabila ng mas madalas na opensiba sa silangang bahagi ng Ukraine, malalaking pagkatalo pa rin ang sinasapit ng mga sundalong Ruso.
Ang pinakahuling mga pangyayari sa Donetsk ay nagpapakita na kontrolado na ng Ukraine ang sitwasyon at napipilitan na lamang umatras ang mga puwersang Ruso. Ang matagumpay na operasyon ng 12 Azov Special Force Brigade ay hindi lamang simpleng tagumpay sa larangan, kundi isa ring matibay na ebidensya ng problema ng koordinasyon at pagbagsak ng moral sa loob mismo ng hukbong Ruso. Bukod pa rito, nagkakaroon ng matinding epekto sa publiko ang mga larawan ng mga bihag at mga patay na sundalong Ruso na naiwan sa lugar ng sagupaan, isang malaking dagok sa propaganda ng Kremlin. Dahil sa serye ng matagumpay na operasyon ng Ukraine, unti-unti nitong pinapahina ang kakayahang lumaban ng Russia. Bukod pa rito, ang mga sinabi ng nahuling commander ng Russia ay nagpapahiwatig ng matinding epekto ng digmaan sa mga sundalo, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa kanilang isipan at emosyon. Ipinapakita ng lahat ng ito kung gaano kalaki ang pressure ngayon sa pamahalaan ng Russia at kung paano unti-unting lumalalim ang epekto ng digmaan sa mismong sosyedad ng bansa. Samantala, malaki ang naging epekto ng mga makabagong armas at munition support mula sa mga Western countries sa takbo ng digmaan. Ang mga long-range weapons ay hindi lamang pumipigil sa pag-abante ng puwersang Ruso, kundi nagbibigay din ito ng kalamangan sa panig ng Ukraine. Lalong nagiging malinaw na bigo ang kasalukuyang opensiba ng Kremlin. Gayunman, hindi pa tiyak kung paano tutugon ang Russia sa lumalalang sitwasyon. Isa sa pinakamahalagang aspeto na pwedeng magpabago sa direksyon ng digmaan ay ang mga kaganapan sa loob mismo ng Russia, lalo na sa aspeto ng politika at ekonomiya. Lalong nahaharap ngayon sa sentro ng mga pagbatikos ang administrasyon ni Putin dahil sa dumaraming bilang ng mga pagkatalo sa militar at mga nabigong operasyon. Habang unti-unting nararamdaman ng mga mamamayang Ruso ang bigat ng digmaan, mas lumalakas ang posibilidad na maramdaman ng Kremlin ang pressure sa loob nito mismo. Kaya't ang tanong ngayon, ano ang magiging susunod na hakbang ng Russia sa harap ng lumalakas na kakayahang militar ng Ukraine? Magpapatuloy ba ang Kremlin sa kanilang agresibong kilos kahit pa nagdulot na ito ng isang matagalang digmaan? O magsisimula na silang humanap ng paraan para makalabas sa bangayang ito? Isa pang tanong, kaya bang patuloy na hadlangan ng Ukraine ang mga pag-atake at tuluyang mapaatras ang hukbong Ruso? Ibahagi lang ang inyong opinyon sa comment section. Binabasa namin at pinahahalagan ang bawat saloobin ninyo.